Baby, pumasok ka sa loob ko. Gusto kita, grabe! Itinaas ni Alice ang puwetan at aktibong hinigaw No. pang-ari ng lalaki. Patuloy ang pagbira ni Ken sa puwet ng babaeng nasa ilalim niya, pero ang kaniyang mga mata ay nakadikit sa mga perlas ng kaniyang sekretaryang nakayuko. Puta! Sambit ni Ken sa kaulyaw niyang si Alice. Pumunta ito sa opisina niya para makikipag-meeting. Pero ito ang meeting na ibig niyang sabihin. Mating pala, isa lang si Alice sa mga babae niya, pero wala siyang girlfriend. Na matatawag sa isa man sa kanila. Oh, Canmore. Sambit nito sarap na sarap sa ginagawa niya. Nakapwesto ito patalikod sa kanya habang pinapaligaya niya, pagod sana siya sa araw na yon. Pero ang palay ang lumapit sa kanya para tukain. Sino ba naman siya para hindian ang grasya ng langit? Nasa kasarapan sila ng pagniniig nang biglang nagbukas. Ang pinto, pumasok ang sekretary. Niyang si Johnny, nakayuko ito habang nakatingin sa dalang. Mga papel na papapirmahan sa kanya, kinakagat-kagat pa nito ang dulo ng ballpen, kaya hindi sila napansin ng dalaga. Sir, may meeting kayo with Ms. Alice today. I'm already here, puta, sagot ni Alice. Habang sarap na sarap sa ginagawa niya, hinahawakan niya ang balakang nito para sagad na sagad. Ang paglabas-masok niya sa perlas nito. Ay, kabayo! Napatalon sa gulat si Johnny. Ang mga hawak na papel dahilan nang makita silang nagbababakbakan ni Alice. Naitapon nito pataas, kaya nagkalat ang mga iyon sa buong opisina niya. Dali-daling pinulot iyon isa-isa ni Johnny. Lihim siya na pangiti, hindi. Sambit niya sa isip. Kasi muna kumakatok bago pumasok. Ayan tuloy. Sorry sir, I don't know na andito na pala si Miss Alice. Sambit ng sekretarya niya habang patuloy. Sa pagpulot ng mga papel. Hindi ito tumitingin sa kanila. Napako ang tingin nito sa sahig habang pinupulot isa-isa ang mga papel. Hindi siya nagpatinag kahit paandyan ng sekretarya niya. Hindi niya tinitigil ang pagkadyot kay Alice. Kaya patuloy din ito sa pag-unggol. Ah, Ken! Napako ang tingin niya sa sekretarya. Naaliw kasi siya sa ekspresyon ng mukha nito. Habang umuungol si Alice, ay napapangiwi ang mukha ito sa mga narinig mula sa kanila, tila nandidiri sumasabay. Ang pagngiwi ng mukha nito sa mga ungol ni Alice gusto niyang humalakak, ang cute. Kasi tingnan ng sekretarya niya. Halos pagapang na ang posisyon nito para lang mapulot ang lahat ng mga papel sa sahig. Tila hingal na hingal sa ginagawa. Nagpupulot lang naman. Natatawad siya sa isip. Maya-maya pa ay humarap ito sa banda niya. Pero nakatutok pa din ang atensyon sa sahig kaya wala ito sa sarili na nakikitaan. Niya na ito ng panty dahil sa igsi ng palda nito. Black. Ang panty ni Johnny at sumilip ang perlas ng silangan. Ah, lintik! Sambit niya, lalo siyang ginanahan pero hindi dahil kay Alice. Ken Mori? Patuloy siya sa paggalaw sa puwitan ni Alice pero ang mata niya ay nakatingin sa perlas ni Johnny. Hindi pa din nito alam na nasisilapan niya na ito. Patuloy ito sa pagpulot ng papel. Sana hindi maubos ang papel sa bandang harapan niya. Mas gusto niya ang view doon. Bahagyang pangnalaylay ang blouse. Nito at sumisilip din ang malulusog na suso ng dalaga. Napapikit na lang siya ng mata. Ano ba yan?
Si Alice ang kaniig niya pero si Joni ang nasa isip niya. Nang matapos mapulot ang mga papel, ay patakbong lumabas si Joni ng office at sinara ang pinto. Baby, pumasok ka sa loob ko. Mas gusto kita, grabe! Sambit ni Alice. Bumalik ang atensyon niya kay Alice nang makalabas na si Joni. Baby, ang laki mo na, gusto ko pa. Parang nawalan na tuloy siya ng gana sa ingay ng babae. Parang star ito kung makaunggol. Dagdag pa na pagod siya. Humugot. Muna siya ng malalim. Nahininga sa katinapos niya na agad ang pagpapaligaya sa dalaga. Mahabang ungol ni Alice nang nilabasan na siya. Ang galing mo talaga, Ken. Tumayo si Alice at inayos ang palda nito. Next time ulit ha? Bye. Nag-flying kiss pa ito sa kanya bago lumabas. Putasampit niya sa utak, kinuha niya ang kondom sa ari niya, tinapon yun sa basurahan. Kahit ilang babae pa ang lumapit sa kanya, ay kaya niya yan. Ang importante ay nagpa-practice siya ng safe talik. Inayos niya ang pantalon at umupo sa sofa. Napagod siya sa ginawa nila ni Alice. Masyado. Kasi itong wild, bakit kasi ganito ang papel niya sa mundo? Ang magpaligaya ng mga babaeng tigang. Natawad siya sa mga naiisip. Naalala niya ang mukha ng sekretarya niya kanina. Aliw na aliw siya habang pinagmamasdan. Itong pinupulot ang lahat ng papel na nakakalat. Hindi na nito alam kung ano ang uunahing gagawin. Natawa siya. Nakita niya din ang panty nito. Kakaiba ang naramdaman niya kanina nang masilip ang panty. Ang dalaga, madami naman siyang nakitang puki. Pero bakit parang ang puki ng sekretarya? Niya ang gusto niyang makita. Saka ang suso nitong tayo-tayo. Parang hindi pa nalamas ng lalaki. Lintik! Bigla siyang nakaramdam ng init, panty. Palang ang nakita niya, pero bakit? Ang lakas na ng epekto nito sa kanya? Saka ang suso nitong tayo-tayo. Parang hindi pa nalamas ng lalaki. Lintik! Bigla siyang nakaramdam ng init, panty. Palang ang nakita niya, pero bakit? Ang lakas na ng epekto nito sa kanya? Maganda din ang sekretarya niyang si Joni, fresh graduate ito. Halatang wala pang karanasan sa pag-ibig. Sa tantiya niya ay di bunayat pa lang ito. 4 months pa lang ang dalaga bilang sekretary niya at masasabi niyang very efficient ito sa work. Dati nilang OJT si Joni, tot inabsorb ng kumpanya nga ang dalaga dahil summa cum laude ito nung graduate sa college. Kung bibitawan pa niya ay siguradong pag-aagawan ito ng ibang kumpanya. Ibang-iba din ito sa mga naging sekretarya niya dati. Lahat kasi ng naging sekretarya niya ay inaakit. At siya, isa sa mga gusto niyang maging sekretarya ay maganda, mestiza at sexy. Gusto niyang maganda lagi ang nakikita habang nagtatrabaho. Mas ginaganahan siya kapag ganun at pasok na pasok si Joni. Sa mga requirements niya na yon, ang pinagkaiba lang ni Joni sa mga naging sekretarya niya ay matalino ito. Ang iba, kasi ay puro katawan lang at walang utak. Hindi rin ito nagpapakita ng anumang pagkagusto sa kanya. Pure work lang ang dalaga. Kaya feeling niya ay wala itong interes sa kanya. Ito lang ata ang babaeng hindi nahuhumaling sa kagwapuhan niya. Alam niya iyon kasi hindi man lang ito kinikilig habang kausap siya at bagkus ay parang takot pa nga ito sa kanya. Bakit nga ba si Joni? Ang iniisip niya ay kakatapos niya lang makikipagniig kay Alice. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Parang gusto niya tuloy tuksuhin. Si Joni may naisip siyang kalokohan. Naaliw siya habang inaalala ang mukha nito kanina. Ang cute kasi ng dalaga. Tumayo siya at pumunta sa desk niya. Tinawagan niya ito sa intercom. Sir, may kailangan po kayo? Nag-aalang ang sagot ng dalaga. Parang may takot na naman sa boses nito. Pasok ka sa office ko. Utos niya, seryoso ang boses niya habang kausap ang dalaga. Lintik. Narinig pa niyang pabulong na sambit ng dalaga. Lalong natawa siya sa isip. Maya-maya pa ay kumatok. Ito ng 2 beses. Pasok! Sigaw niya. Pagpasok ng dalaga ay hindi ito makatingin sa mata niya. Nakayuko lang ito. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Joni habang hawak ang ballpen na halos mabali na sa kakalapirot. Hindi ito mapakali. Itatanong ko lang kung bakit kanina hindi ka kumatok. Kung marunong ka naman pala kumatok? Seryosong tanong niya kay Joni. Gusto niyang makita ang ekspresyon ng mukha nito. Sir. Hindi ko po kasi akalain na andito ba si Miss Alice sa loob ng opisina niyo. Mukhang takot na naman. Ito sa kanya. Hindi ito tumitingin sa mata niya. Patuloy lang itong Yuko gusto niya nang tumawa ng malakas aliw. Naaliw siya sa dalaga. Napaka-inosente nito. Tumango lang siya bilang sagot sa dalaga. So, kamusta naman ang performance ko kanina? Sir? Napangiti siya sa reaksyon ni Joni. Nagulat ito sa tanong niya. Ang cute talaga ng pagka-inosente ni Joni. Baka may kababalaghan na namang ginagawa ang boss niya doon. Nang hindi ito sumagot ay muli siya kumatok at sumigaw. Sir, pasok po ako.
Sa kanya binuksan ang pinto. Nasa table lang pala ito. Busy sa laptop, hindi man lang siya sinagot. Kung pwede siya pumasok o hindi. Sir, nagpapa-appointment si Miss Ann Valdez. Ano po sasabihin ko? Sir, tawag niya ulit dito. Parang hindi kasi siya yan narinig. Masyadong busy ito sa ginagawa sa laptop. What is it? Pasigaw na tanong nito sa kanya. Napatalon tuloy siya. Mukhang magkakanerbiyos pa ata. Siya dito sa boss niya. Kanina lang ang okay ito. Ngayon naman ay galit. May sayad na ata ang boss niya. Natuyuan na ata ito ng utak. Sa dami ng babaeng nakaniig nito. Yun din ang rason kaya bawal siyang magkamali sa trabaho. Dahil kung hindi ay sangkatutak na sermon ang matatanggap niya. Sala sa init, sala sa lamig kasi ito. Pabago-bago ng emosyon. Nagpapa-appointment po si Miss Ann Valdez. Kailan daw siya pwedeng pumunta? Okay, mamaya 3 p.m. Hindi na ito nag-aksaya pa natapunan siya ng tingin. Nakatutok pa din ito sa laptop. Okay, sir. Yun lang ang tanging nasagot niya, saka tumalikod na at dali-daling lumabas sa office. Baka kasi mabuntungan pa ulit siya galit nito. Takot siya sa boss niya. Masyado itong strikto, kung hindi lang talaga kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Nang mama niya ay baka umalis na siya sa trabaho. Ang plano niya ay mang-empleyo lang muna sa ibang kumpanya katulad ng kay Sir Ken. Pagkatapos kapag makapag-ipon na siya ng malaki, ay plano niyang magpatayo ng sariling kumpanya na siya mismo ang magpapatakbo. Aaminin niya malaki ang sweldo na natatanggap niya sa kumpanya ni Sir Ken. First job niya iyon. Summa cum laude siya pagka-graduate ng college as business management. Kaya hindi mahirap para sa kanya ang maghanap ng trabaho. Sa kumpanya ni Sir Ken Saya nag-OJT. Madaming kumpanya ang gusto siyang i-hire. Pero pinili niya ang kumpanya ni Sir Ken dahil kahit papaano ay may mga kakilala na siya doon. Hello, Ms. Valdez? Sambit niya nang kunin ulit ang telepono. What took you so long? Singhal ng babae sa kanya. Matagal nga siya kasi naman ang boss niya matagal din sumagot sa opisina. Sorry about that, ma'am. Chinek ko pa kasi ang schedule ni Sir. Pagsisinungaling niya. Ang sabihin mo tatanga-tanga kang sekretarya. Muling singhal nito sa kanya. Nagpanting ang tenga niya. Gusto niya din sagutin ng babae na at least siya hindi nagpapakamot sa boss niya. Naku, kung hindi lang talaga siya makapagtimpi, baka hindi pa niya bigyan ng appointment ito sa boss niya. Your appointment will be on 3 p.m. later. That would be all, ma'am? Mahinahon na wika niya sa kabilang linya. Hindi na siya sinagot nito. Binagsakan pa siya ng telepono. Grrr, buwisit na babaeng yon. Humugot muna siya ng malalim na hininga, ayaw niyang masira. Ang araw niya dahil sa babaeng yon. Nang tumahan na ang inis niya ay saka siya lumabas at naglakad papuntang hallway. Maria Leonora Gomez. Sigaw ng nasa likod niya, ang kaibigan niya yung si Faye ito. Lang naman ang tumatawag. Sa kanya ng buo niyang pangalan.